Janice, Danilo, hindi naman siguro lingid sa kaalaman nyo yung naganap na pagpatay sa isang babae malapit sa dinadaanan nyo. Mang Pedro, hindi po ba kayo natatakot? May nabiktima na naman po yung mamamatay tao dito sa ating bayan. Dapat po hindi na kayo masyado pang lumalayo sa sentro, lalo pa't gabi na. Nasaan ka, aswang ka? Lumabas ka dyan nang magkasubukan tayo. Ang lakas ng loob mong pasukin ang bakuran namin. Kung kukursunadahin mo ang anak ko, dadaan ka muna sa mga bala ng baril ko. Labas dyan! Naniniwala ba kayo sa kasabihang huwag mong husgahan ang isang tao sa panlabas na anyo lamang? Gaano kaya itong katotoo sa buhay nyo? Ano nga ba ang basihan ng isang individual upang husgahan ang isang tao? Pera? Itsura? Katayuan sa buhay? Pananamit ba? O gawi ng pagsasalita? Ating tunghayan ang kwentong ibinahagi ni Janice at sa kung ano nga ba ang naging karanasan niya tungkol sa aswang at mga katatakutan. Isang magandang hapon po sa inyo, Kuya Rene. Itago niyo lamang po ko sa pangalang Janice. Ikukwento ko lamang po itong aking kasaysayan noong kabataan ko. Nais ko lang po sanang malaman at mapakinggan ng aking mga kapwa taga-subaybay sa mga kwento nyo ang tungkol sa aking karanasan. Totoong hindi ko po makakalimutan kailanman. Naganap po ito mga bandang 1978. Hindi ko na lamang po babanggitin kung saan sa Kabisayaan ito naganap. Kuya Rene, lumaki po ako sa isang pamilyang hindi ko naman masasabing mahirap. Pero hindi ko din masasabing mayaman. Parang nasa gitna lamang po. Sapat ang kita ng mga magulang ko upang maitaguyod ang aming pamilya at mapag-aral kaming apat na magkakapatid. Bunso po ako sa amin at sa mga panahon nga pong ito ng aking pagkadalaga, tanging ang Ate Sylvia na lamang ang kasama namin nila nanay at tatay. Dahil nga po sa nagsipag-asawa na itong dalawa naming kuya. Dumadalaw na lamang sila sa aming bahay, minsan sa isang taon para sa aming mga karawan. Lalo pa ang kaarawan ng aming nanay at tatay. Bagamat nasa ibayong dagat na nga po itong panganay sa amin. Sinisikap nitong huwag magmintis sa mga pagbisita sa aming probinsya tuwing magdaraos ng kaarawan ang nanay o ang tatay man namin. Ako naman po ay isang nurse sa isang ospital malapit sa aming barangay. Bagamat pinipilit ako nila nanay na subukang magtrabaho sa ibang bansa, ay sinasabi kong natatakot ako at hindi ko alam kung kaya kong mag-isa. Pero ang totoo po, hindi ko lamang talaga magawang maiwan itong sila nanay at tatay, lalo pa po at alam kong matanda na sila. Paminsan-minsan, lalo pa kapag malamig, ay nananakit na ang mga kasukasuhan ng tatay at kung minsan nga po ay hindi na siya nakakapasok pa sa kanyang trabaho. Kuya Rene, ilang beses ko na ding hiniling sa tatay ko na tumigil na siya sa pagtatrabaho. Ang kaso nga lang po, palagian niyang sinasabi sa akin na kapag huminto siya sa pagtatrabaho ay baka lalo lang siyang magkakasakit at baka manghina daw ang katawan niya. Kaya naman po, hanggat maaari at hanggat kaya niya, gusto niya sanang magpatuloy sa pagtatrabaho bilang kanyang libangan. Ito naman pong nanay ko ay malapit na ring magretiro sa kanyang pagtatrabaho bilang isang guro. Nay, kausapin niyo naman po si tatay. Nag-aalala kasi ako sa kalusugan niya. Dapat noong nakaraang taon pa siyang huminto sa pagtatrabaho. Ang kaso ayaw magpaawat .
Akala ko ba'y nanamnamin niyo ang buhay retirado? Hindi po yata siya hihinto eh. Itong si tatay hanggang di siya nalulumpo. Ayoko na pong mangulit, Nay. Baka naman po sa inyo'y makinig. Pagpapakiusap ko sa aking ina, isang umaga, dahil nga sa nakikita kong minsan ay inililihim na lamang ng tatay na nananakit ang kanyang katawan. Dahil sa alam niyang kapag napansin ko ito, ay sermon na naman siya sa akin. Ang kaso nga lang po, Kuya Rene, hindi ko naman po magawang pigilan dahil sa magtatalo lamang kami, lalo pa kapag sinusumpong ito ng pagkamatanda niya. Hindi matapos-tapos ang paglilita niya, oras na pagsabihan mo tungkol sa kanyang rayuma. Ayon naman po kay nanay, na kaya ko daw at tsetsempo siya ng magandang pagkakataon upang matsempohan niya daw na maayos ang kondisyon ng tatay para naman maayos niyang mapaliwanagan ang aking ama. Ang ospital pong pinagtatrabahuan ko ay malapit lang talaga at nagagawa ko nga pong maglakad minsan mula dito kapag hapon ang uwi ko at hindi mainit. Ligtas naman po kasi ang daan at madami akong nakakasabay, lalo pa yung mga construction workers na nagtatrabaho sa bayan. Palagi ko naman pong kasabay sa pag-uwi itong katrabaho kong si Danilo. Nasa parehong barangay kasi kami nakatira at kapag nagkakapareho po kami ng pasok ay sinisigurado nitong masasamahan ako sa pag-uwi. Bisikleta po ang gamit niya noon, pero pagkasabay niya ako, mas gusto niyang maglakad kami at magkakwentuhan. Isang araw, habang nasa ospital kami at medyo walang gaanong gawa, ay nilapitan ako nitong si Danilo. May ibinalita ito sa akin at pinaalalahanan ako. Hoy, Janice! Mabuti pala't nakita kita dito. Anong oras ba ang labas mo? 7:00 pa ako eh. Kung hintayin mo na lang kaya ako. Huwag ka maglalakad ng pauwi sa atin mag-isa ha. Hindi ko alam kung nabalitaan mo na. Pero nung isang gabi, may natagpo ang putol na katawan sa may malapit sa bakanting lote sa dinadaanan natin. Walang nakakakilala sa bangkay. Kaya naman, iniisip ng mga otoridad na salvage victim daw. Kaya nga, kailangan mo mag-ingat ha. Uy, sabihin na tayong umuwi. Bilin nitong si Danilo. Tama siya. Hindi ko nga alam ang tungkol sa balitang yon dahil natutulog na lang din ako kapag umuwi sa bahay. Hindi din kasi ako mahilig makinig sa mga kwento-kwento sa barangay namin. Pero sa mga sinabi ni Danilo ay talagang natakot ako at labis na nag-alala. Mabuti na lang talaga at may malasakit itong aking kabarangay at sinisiguradong maayos akong makakauwi. Minsan pa nga, kahit 2 oras pa ang hihintayin niya, ay natutulog na lamang ito sa kung saan sa ospital para lamang hintayin ako. Naku, mabuti pala't sinabi mo. Mamayang 5:30 ang labas ko pero doon na lang muna ako sa cafeteria at hihintayin na lang kita. Ayoko mag-isang maglakad pa uwi sa atin. Kung sasakay naman ako, sayang yung pamasahe. Isa pa, mahirap na makakuha ng masasakyan kapag gabi na eh. Hindi ko po alam, Kuya Rene, kung pareho lamang ba ito sa ibang lugar. Pero po kasi sa aming bayan, dito po sa barangay namin, ay walang pumapasok na tricycle kapag 5:00 na ng hapon. Wala na din daw kasi silang makukuhang pasahero palabas at sayang lang ang gasolina nila. Kaya naman, minsan nga ay napapaisip na ako kung kailangan ko na bang kumuha ng sasakyan para hindi ako mahirapan sa aking trabaho. Pero alam mo naman po tayong mga kuripot. Puro isip lang ng gustong bilhin. Pero oras na may pambili na, biglang magbabago ang isip at hindi na matutuloy pa. Mas gugustuhin nating itabi na lamang yung pera
Ganun po kasi ang nangyari sa akin. Bagamat kaya ko naman po sanang bumili ng segunda manong sasakyan para sana may magamit ako. Pero naalala ko po noong nakaraang taon, bago ang kwento ko. Noong papunta na kami nila tatay sa bilihan, biglang nagbago yung isip ko. At imbes na sa bilihan ng auto, sa kainan kami napunta para kumain na lang at pagkatapos ay umuwi ng bahay. Kuya Rene, hinintay ko po si Danilo hanggang sa bumigat na ang talukap ng mata ko sa sobrang antok. Pasado 7:00 na siyang nagpakita sa akin. Janice, pasensya ka na ha. Natagalan ng paghihintay mo. May tinapos pa kasi ako Ano? Tara na. Gabi naman na at wala na makakita sa'yo. Umangkas ka na lang sa bisikleta ko para mabilis tayong makarating sa bahay nyo. Pero bili muna tayo ng balot. Mahilig po itong si Danilo sa balot at hindi ko nga po maunawaan kung bakit siya nasasarapan doon. Ako naman ay panay chicharon at penoy lang ang binibili ko at iniuwi sa bahay para marantakan ko habang nagpapaantok. Suki kami nitong tindero ng balot na tawagin po nating si Manong Pedro. Bata pa lamang po ako ay nakikita ko na itong nagtitinda ng chicharon sa aming bayan. Pero noong nasa elementarya po ako, ang alam kong itinitinda nito ay taho at puting kutsinta sa umaga. Nakikita ko pa itong nagagawi sa barangay namin para magtinda at isa ako sa nag-aabang sa pag-iikot nito ng taho. Uy, Manang Pedro! Kumusta ang benta natin? Nakarami na ba kayo? Bati ko dito sa matanda nang dahil sa madalas ko nga itong kabiruan, lalo kapag hinihintay ko si Danilo. Minsan kasi ay doon ako sa pwesto niyang nakatambay para makapagkwentuhan at hindi ako mabagot. Tanging mga nakakakilala lamang kay Mang Pedro ang bumibili sa kanya kasi mukhang madungis ang itsura nito at wari mo pa ay hindi naliligo. Pero sabi naman niya ay naliligo siya. Ang kaso nga lang ay sadyang luma lang talaga ang mga damit niya. Kaya naman mukhang madumi. Pero sa ilang beses kong pakikipagkwentuhan sa kanya ay hindi ko naman ito naamuyan ng hindi ka nais-nais, kaya alam kong malinis siya. Biyudo si Mang Pedro at siya ang nagtataguyod sa kanyang mga anak. Ayon pa sa matanda, ay nagawa niyang mapagtapos ng kolehiyo ang kanyang panganay sa pamamagitan ng pagtitinda niya. Ang kaso nga lang, nang makapagtapos at makapagtrabaho sa Maynila, ay nakalimutan na siya. Yung isa pa niyang anak ay nag-asawa na din pero malapit lang naman sa kanila ang bahay. Kaya kung minsan ay naroon sa tahanan niya para makikain at matulog. Pero hindi naman sa lahat ng oras ay tungkol sa pamilya niya ang paksa namin. Mas madalas tungkol sa mga kwentong katatakutan ni Mang Pedro. Bagamat hindi naman ako naniniwala sa kwento niya tungkol sa engkanto at aswang, nalilibang akong makinig na para bagang may programa sa radyo na nagsasalita sa tuwing nagkukwento siya. Alam niyo yung parang matutulog ka tapos kukwentuhan ka ng lolo mo hanggang sa makatulog ka. Ganun po ang nararamdaman ko. Siguro'y dahil sa nangungulila din ako sa yumao kong lolo na saglit ko lamang pong nakasama noong kabataan ko. Kuya Rene, ang kwento nitong si Mang Pedro ay madalas tungkol sa mga nakakatakot na aswang. Kagaya na lamang ng minsan umano na nasa gubat siya at nag-uuling noong kabataan niya. Di umano, mag-isa lang siya noon, tapos nasa gitna siya ng kakahuyan at nagpa siyang doon magtayo ng maliit na silungan, gawa sa nyog at anahaw. Ito ay dahil sa kailangan niya pong bantayan itong inuuling niya at medyo marami. Sa tansya niya ay gagawa ng 100 sako ng uling
itong naisalang niya. Kaya naman, ayon kay Mang Pedro, ay hindi maaaring iwan sa gabi at baka masobrahan sa pagluluto at maabo ang lahat. Sa gabing yun, habang nakahiga siya sa ginawa niyang silungan at katatapos lamang niya sa pagtatakip ng mga singawan ng apoy, walang kung ano-ano umano ay bigla na lamang may narinig siyang ingay. Noong una, akala niya'y may nahulog na bunga ng nyug dahil sa labis na lakas nito. Ang kaso nga lang po ay nagulat lamang itong si Mang Pedro nang dahil sa nang subukan niyang silipin yung parte kung saan ito nahulog. Nang magliyab yung apoy ng sinunog niyang mga sanga pangkontra sa lamok. Biglang nakita niya itong isang nilalang na gumagapang-gapang papalapit sa kanyang pinagpapahingahan. Biglang naalerto dito si Mang Pedro at inilabas niya daw yung dala niyang buntot pagi at itak. Hindi niya ito tinakbuhan, bagkus ay hinarap niya ito. Isa po sa naalala ko sa kwento niya ay takot sa apoy yung naengkwentro niyang aswang at mabuti na lang may apoy yung ilawan niya. Gamit ito at ang kanyang latigong pagi ay nagawa niyang maitaboy yung aswang matapos niya itong masugatan ng malala. Ang kaso, nagawa din daw siyang makalmot at sumama pa nga daw yung laman niya sa mga kuko nito. Ipinakita pa po sa akin ni Mang Pedro yung peklat niya sa braso na tila nga kalmot at matindi yung iniwan nitong peklat. Ibig sabihin, hindi biro yung tinamo niyang pinsala o sugat. Alam ko po yun dahil nga po kasama ito sa profesyon ko bilang isang nurse. Janice! Danilo! Hindi naman na siguro lingid sa kaalaman nyo yung naganap na pagpatay sa isang babae malapit sa dinadaanan nyo. Mabuti na lang at palagi kayong magkasamang dalawa sa pag-uwi. Huwag na huwag kayong maglalakad na mag-isa sa rutang yon. Mas maigi nga sana kung sumakay na lamang kayo para maiwasan nyo ang kung anumang may gawa nun. Base sa sugat at pinsalang ginawa sa bangkay, natitiyak kong hindi yun gawa ng isang ordinaryong tao. Sa maniwala man kayo at sa hindi, malakas ang kutob kong may aswang na gumagala sa ating bayan. Maaring nag-iingat lamang ito sa pagkilos, pero mukhang napili niya ang bakanting lote sa may palayan para pagdalhan ng mga biktima niya. Kung ayos lang sa inyo, maaari bang ilagay niyo ito palagi sa bulsa niyo? Pangontra yan sa mga aswang at engkanto. Yan lang ang maaari kong maibigay sa inyong dalawa at sana'y makatulong. Iniabot po sa amin ni Mang Pedro ang tag-isang maliit na itim na barya. Sa itim nito ay hindi ko po mabasa kung anong nakasulat dito. Pero magkagayon pa man ay ramdam ko ang pag-aalala ng matandang magbabalot sa aming dalawa. Kaya naman po tinanggap namin ito at agad kong inilagay sa aking pitaka. Sa ganitong paraan ay hindi ko po ito makakalimutan. Inilagay ko ito sa hiwalay na parte ng pitaka para naman hindi ako magkamaling magamit pangbayad. Ito naman pong si Danilo. Nakita kong ikinuwintas niya ito. Natuwa ito at labis ang pagpapasalamat sa tindero. Nako, Mang Pedro, maraming salamat po dito Iingatan ko ito. May mga ganito na akong narinig mula dun sa albularyo kong tiyuhin. Ang kaso, hindi niya po ako binibigyan at hindi naman daw po ako naniniwala sa mga engkanto at aswang. Pero po, dahil sa kayo na din po ang nagsabi at nagbabala sa amin, kahit hindi pa man po ako nakakita ng aswang, natitiyak kong makakatulong po itong bigay nyo. Hindi naglilihim si Danilo. Aminado siyang siyensya lamang ang pinaniniwalaan niya at hindi ang mga pamahiin at lumang paniniwala
ng mga katutubong Pilipino. Ang kaso, hindi niya rin maikakaila na seryoso si Mang Pedro sa mga sinambit nito. At alam kong ayaw niyang sumama ang loob ng matanda, lalo pa at nagmamagandang loob lamang ito. Matapos po ang aming pakikipagkwentuhan dito sa magbabalot, nagpaalam na po kami at kagaya nga ng sabi sa akin ni Danilo ay umangkas na ako sa harap ng kanyang bisikleta. Tutal, magkaibigan naman kami at isa pa, wala naman nang nakakakita sa amin. Plano ko ay bababa na lamang ako sa bisikleta kapag malapit na kami sa barangay namin. Pagtawid pa ito ng isang tulay, kaya medyo kampante naman ako na hindi kami pag-uusapan. Noon po kasi, sensitibo ang mga matatanda na oras na makita nilang nakaangkas ang isang dalaga sa sasakyan ng isang binata, papabisikleta man yan, motor o kotse. Iniisip nilang may kung anong namamagitan sa mga ito, kaya nga yun din ang ikinababahala namin kung kaya't kahit maaari naman akong umangkas palagi sa bisikleta, ay minsanan lamang namin itong ginagawa. Nang gabing yun, nakita kong may hawak na mahabang kutsilyo si Danilo. Kinabahan pa nga ako, pero bigla niya akong kinausap. Janice, hawakan mo muna itong patalim at huwag mong bibitawan ha. Sakaling may sumugod sa atin mula sa dilim huwag kang magalinlangang gamitin yan para protektahan ang sarili mo. Maliwanag ba? Tumango-tango lang naman ako sa mga tinuran nitong kaibigan ko nang dahil nga sa hindi ko alam kung paanong gamitin yung patalim. At isa pa, ay hindi naman ako matapang para manaksak ng kung sino lang. Pero wika naman sa akin ni Danilo na sakali lamang daw na malagay kami sa alanganin. Kuya Rene, naging kalbaryo po sa aming magkaibigan ang usapin tungkol sa mamamatay tao na gumagala sa bayan. Sa kada pag-uwi po namin, dala namin itong kutsilyo bilang pangdepensa para naman makatulong sa mga residente ng barangay namin na ginagabi ng uwi dahil sa mga trabaho. Nag-organisa ang kapitan namin ng mga tanod na magkakaroon ng outpost sa kalahatian ng daan mula sa main road. Ito ay para kung sakali man na naroon ang kinatatakutang mamamatay tao, ay malapit lamang ang takbuhan para humingi ng tulong. Sa bahay naman isang araw ay naglilitanya itong sinanay dahil nga daw sa pinag-uusapan kami ni Danilo at palagi na daw akong nakaangkas sa bisikleta nito. Isa pa, ay mas matanda daw sa akin si Danilo ng 5 o 6 na taon, kaya naman nahihiya itong sinanay. Tama na yan, mahal. Hindi mo ba naisip na ginagawa na lamang yan ng anak mo para maging ligtas sa pag-uwi? Ano bang gusto mo? Yung napapagod ang anak mo sa pag-uwi at malayo sa peligro? O yung maingatan ng sinasabi mong delikadesa pero uuwing duguan ng anak mo? Abay, mas malala pa hindi na makauwi pa. Kesa maghurumentada ka dyan, bakit hindi ka na lamang magpasalamat na may nagmamalasakit sa anak mo? Saka matanda na si Janice. Alam na niya ang tama at mali, kaya magtiwala ka lang. Hindi ba, anak? Sa kanilang dalawa po, Kuya Rene, masasabi kong itong si tatay ang konsentidor at ito namang si nanay ang kontrabulati sa lahat ng bagay. Ngunit nauunamaan ko naman silang pareho. Mahal nila ako at sa magkaibang paraan nga lamang nilang naipapakita. Hanggang sa isang araw po ay hindi nakapasok si Danilo. Hindi ko po alam kung bakit at wala ding pasabi sa opisina. Kaya naman ibig sabihin po ay mag-isa akong uuwi. Noong umaga pa lamang, hindi ko naman ramdam ang takot at hindi ko alintana na mag-isa akong maglalakad sa madilim na daan. Dahil nga po sa bawal ang mga patalim sa trabaho ko, ang ginagawa ko po ay iniiwan ko lamang itong patalim na bigay ni Danilo sa isang sulok sa ospital na pwede kong madaanan kapag pauwi na ako. Mahirap na.
Gusto kong kung sakali man ako man ang matsyempohan ng mamamatay tao, meron man lang akong panlaban. Kuya Rene, hindi ko po alam kung swerte nga lang ba ako o nagkataon lang ang mga pangyayari nang dahil sa noong sumapit po ang hapon sa mismong araw na yon. Akma na sana akong uuwi nang ipatawag ako at kailangang mag-overtime dahil nga sa kulang ang mga nurses sa ospital. Ako naman ay pumayag na lamang. Sayang din naman ang kita at isa pa ay parang tinatabad akong maglakad. Alam niyo po yung Cygnus, parang ganun kasi. Parang ilang beses akong pinigilang makauwi. Mula sa naglolo kong pinto ng banyo na dahilan para hindi ako makalabas agad. Pagkatapos, biglang nawala yung pitaka ko, pero naroon pala at naiwan ko sa locker ko. Tapos yun nga po, pagpapa-overtime sa akin. Nasabi ko pong Cygnus nang dahil sa kinumagahan po, nang pauwi na ako sa amin habang naglalakad ako, ay nakita ko ang kumpol ng mga tao na naroroon sa may bahaging bakanting lote sa daan pauwi sa barangay namin. Ayon sa mga nag-uusap na tanod, ay may pinatay na naman at sa pagkakataong yun ay isang dalagang mula sa karatig barangay namin. Nagulat na lamang ako nang makita ko doon sila nanay at tatay na tila balisa. Pero nang makita ko, saka pa lamang nawala yung lungkot at pag-aalala sa mukha nila. Nako anak, pamamatay kami sa pag-aalala sa iyo. Bigla ka na lamang hindi umuwi. Pagkatapos, malaman lamang pa namin na may pinatay na naman dito. Kaya nga napasugod kami. Salamat naman at ligtas ka. Ano bang nangyari at inumaga ka na? Kita ko pa itong tatay kong hinihimas-himas ang dibdib niya sa labis na kaba. Akala daw kasi nila ay ako na yung natagpo ang patay. Ipinaliwanag ko naman ang lahat sa kanila at maging ako nga po ay hindi makapaniwala dahil sa masyadong sakto ang pagkakataon na tila ba may kung anong puwersa ang nag-iwas sa akin sa kapahamakan. Nang araw na yon ay wala akong pasok at naisipan kong bisitahin si Danilo upang kamustahin lang sana at gusto kong malaman kung ano ba ang nangyari at bakit hindi siya nakapasok. Subalit nang makarating ako sa bahay nila, tanging ang ina nito ang nakausap ko at wala umano doon ang anak niyang si Danilo. Tinanong ko naman kung nagkasakit ba ito at bakit hindi nakapasok, pero ayon sa nanay niya ay wala naman itong sakit at may inaasikaso umano noong isang araw pa. Ako naman ay napaisip, bakit parang biglaan naman yung inaasikaso ni Danilo at maging ang nanay niya ay hindi daw alam kung ano. Ang iniisip ko naman, bakit nagsabi pa itong ililibre niya nga ako ng balot ng gabing nangyari ang insidente kung alam niya namang hindi pala siya papasok ng araw na yon. Pero sinarili ko na lamang ito at hindi ko na kinulit pa itong nanay ni Danilo. Sa madaling sabi po, hindi kami nagpang-abot nitong kaibigan ko. Kaya naman, dumaan na lamang ako ng gata at naisipan kong magluto ng ginataang puso ng saging. Dahil nga sa may dalang puso ng saging na saba ang tatay mula sa likod bahay namin noong bago pa ako umalis. Bandang hapon, nang matapos ang pagluluto ko, ay natulog na muna ako. Medyo naramdaman ko na kasi yung tama ng antok sa akin ng nagdaang gabi. Nagising po ako mag-aalas 7 na ng gabi at gutom na gutom ako. Kaya naman wala pang hilamos ay nagtungo na ako sa kusina para sa pagkain. Ang nakakapagtaka nga lang po at sobrang kakaibang nangyari sa akin noon, parang nakita kong may nakadungaw sa bintana ng kusina namin at nakatingin. Sa sobrang gulat ko nga po, ay napatili pa ako at tinawag sila tatay.
Ang kaso nga lang, nang buksan ni tatay yung ilaw sa likod bahay, ay walang naroroon. Walang tao. Ay, yan nga ba sinasabi ko eh. Sa sobrang pagod mo at antok sa dire-diretsyong pagtatrabaho, kung ano-ano na ang nakikita mo. Ang mabuti pa pagkatapos mong kumain, magpahinga ka ng maayos sa kwarto mo. Kami nang bahala dito sa kusina. Di ba madalas mangyari ang halusinasyon sa mga taong kulang sa tulog? Kaya naman sana, wag mo sanang inaabuso ang sarili mo at magpahinga ka kapag hinihingi ng katawan mo ang pahinga. Nakakalimutan mo yatang ganyan ang kinamatay ng lolo mo. Sobrang kasipagan. Naunawaan ko po ang tatay at sinang-ayunan ko ito. Pareho kami nang iniisip. Sa pagod ko ay nakakita na ako ng mga kakaibang bagay. Pero nang papatapos na po ako sa pagkain ko, mga bandang mag-alas 8:30, ay nakarinig ako ng sumisigaw ng balot at tila ba pamilyar ito sa akin. Hindi naman po ako nagkamali at kita ko sa unahan sa mga nagiinuman na naroon si Mang Pedro. Pinapatagay ito ng mga lasinggerong kabarangay namin habang tila pinapakyaw yung mga sitsyarong dala niya. Nang maya-maya ay napalingon ito sa kinaroroonan ko na noon naman ay nasa pinto ng bahay namin. Napakaway ito at maya-maya nga ay nilapitan ako nito at binati. Napaisip naman ako kung bakit ba napadayo sa amin itong matandang magbabalot. Magandang gabi sa iyo, iha. Medyo napasyal ako dito sa barangay nyo at matubal lang benta sa may labasan at sa ospital. Kagagaling ko lang sa kabilang barangay at naisipan kong dumaan dito. Baka sakaling mapaubos ko itong tinda ko. Ikaw ba? Bumili ka na para naman makauwi na ako Ubos na yung balot ko. May 7 penoy na lang dito at saka 3 chicharon. Ako naman na nakaramdam ng pagkaawa sa matanda ay napatango na lamang at sinabing kukunin ko ng lahat para naman makauwi na siya sa kanila. Inaalala ko pa na baka kung mapaano pa itong matanda, lalo pa at may gumagalang mamamatay tao. Mang Pedro, hindi po ba kayo natatakot? May nabiktima na naman po yung mamamatay tao dito sa ating bayan Dapat po, hindi na kayo masyado pang lumalayo sa sentro, lalo pat gabi na. Pero ayon naman dito sa matanda, ay maayos lang daw siya at hindi siya mapapano. Bigla na lamang itong nagtanong sa akin kung maaari bang makahingi siya ng maiinom na tubig at nauuhaw umano siya. Ang ginawa ko ay inimbita ko itong pumasok sa bahay para naman mapagtimpla ko ng kape at malamig nga ang gabi. Ang kaso nga lang, nang akma ko nang papapasukin itong si Mang Pedro, ay biglang dumating si Danilo at tinawag ako. Uy, Janice, kumusta ka na? Mabuti at napadaan kitang... Uy, Janice, kumusta na? Mabuti at nadaanan kitang gising pa. Oh, Mang Pedro, narito pala kayo. Mukhang naubos na yung paninda nyo Bati nitong si Danilo na tila galing pa sa labas ng barangay namin at may mga daladala. Nagulat naman po ako nang dumating nga itong kaibigan ko ay biglang nagbago ang timpla ni Mang Pedro at imbis na pumasok sa bahay para sana makainom ay nagpaalam na ito. Ayon sa kanya ay kailangan na niyang umuwi at may kailangan pa pala siyang ayusin. Wala naman na akong nagawa pa kundi ang tumango at magpaalam na din sa kanya. Habang kaming dalawa ni Danilo ay pinagmasdan itong matanda habang naglalakad papalayo. Ang sipag talaga ni Mang Danilo, no? Gabi na pag-alang-gala pa sa mga barangay para magtinda. Oh, siya nga pala. Pasensya ka na at hindi ako nakapasok kahapon. May biglaang lakad kasi ako at may kinailangang ayusin. Paano? Daanan kita bukas Hindi na niya hinintay pa ang sagot ko at tumalikod na din. Tila ba nagmamadali pa ito. Matapos ang usapan
ay pumasok na din ako sa bahay at ikinandado na ang pinto. Inilabag ko sa mesa yung mga penoy at chicharon at tinitigan ng matagal. Naiisip ko kasi kung gaano kahirap ang trabaho ng matanda para may taguyod ang kanyang pamilya. Kumain lamang ako ng 3 nito at naisipan kong bukas ay babaunin ko na lamang sa pagpasok sa trabaho. Kinabukasan, hindi na naman sumipot si Danilo, kaya naman nauna na lamang akong pumasok sa ospital. Naisip kong doon ko na lamang ito hihintayin. Ngunit sa daan pa lamang po ay nakasagap na ako ng masamang balita dahil sa isang bata na ang nabiktima ngayon at simot ang lamang loob nito. Natuyuan ng dugo at kita ang labis na pasakit dito. Sa pagkakataong yun ay kilala ko yung bata. Isa ito sa mga palaboy sa may ospital na madalas kong makitang nanghihingi ng pagkain sa mga nasa simbahan. Minsan nga ay nilalapitan din kami nito kapag nasa may balutan kami. Kuya Rene, sa pagkakataong yun ay tila naisip kong mukhang totoo ang sinasabi ni Mang Pedro tungkol sa aswang. Puro kasi kagat yung katawan ng bata. Pagdating ko naman sa ospital ay naroon si Danilo. Seryoso ito sa ginagawa at hindi niya ako napansin. Balak ko sana itong batiin pero biglang umalis nang hindi ko alam kung bakit. Pananghalian na ay hindi pa din kami nagkakausap nitong si Danilo at medyo sa puntong yon ay napipikon ako at nagtataka sa biglang pagbabago ng pakikitungo nito sa akin. Hanggang sa sumapit po ang hapon at uwian ko na. Dahil nga sa masama din ang loob ko sa pagtrato sa akin ni Danilo, ang ginawa ko po, hindi ko na ito hinintay pa at mag-isa na akong naglakad pa uwi. Pasado 6:00 na noon at bahagyang may pagdilim na sa kalangitan, pero hindi ko naman po ito alintana. Gusto ko na lamang umuwi dahil sa nagagalit talaga ako at naiinis kay Danilo. Nang walang kung ano-ano ay nagulat na lamang po ako nang biglang may magsalita mula sa likuran ko. Mag-isa ka yata ngayon, iha. Bakit hindi mo kasabay si Danilo? Nag-away ba kayo? Napaigtad ako at napatili dahil sa gulat. Hindi ko na malayang naroon pala si Mang Pedro at hindi ko alam kung gaano na siya katagal doon. Ay, kayo po pala. Pasensya na kayo, Mang Pedro. Hindi ko kayo napansin. Medyo may iniisip lang po. Hindi ko na po hinintay at may trabaho pa siya eh. Mukhang matatagalan pa siya doon. Pagpapalusot ko, gayong ang katotohanan ay iniiwasan ko na lamang itong si Danilo dahil sa kakaibang kilos nito. Ayon sa matanda ay kanina pa siyang nakasunod sa akin at kailangan nga daw niyang dalhan ng balut yung mga nakausap niyang naglalasing noong nagdaang gabi gawa ng kaarawan umano ng isa at sinabing papakyawin yung mga paninda niya. Kaya naman po ang nangyari ay siya ang nakasabay ko sa paglalakad sa madilim na daan, lagpas sa bakanting lote na kapag natatapat nga ako ay nangingilabot ako. Kuya Rene, sa pagkakataong ito ay nakaramdam ako ng kapanatagan ng kalooban. Nakasama ko si Mang Pedro, parang kasama ko lang ang lolo ko. Panay kwento ito ng mga nakakatawang bagay sa akin, kaya naman nakalimutan ko yung tungkol sa malagim na kwento at kaganapan kaninang umaga kung saan namatay yung bata. Hindi ko na ikinuwento sa kanya. Alam kong malulungkot lang ito dahil nga madalas yung bata sa kanyang pwesto. Nang makalagpas naman po kami sa bakanting lote, bigla ko na lamang napansin na parang may mga sinasambit itong matanda pero hindi ko marinig at napakahina lamang nito, pero parang ang bibilis ng mga salitang binibitawan niya. Nakiramdam naman ako
Nakakilabot kasi ang ikinikilos niya na akalain mo pang bigla na lamang sinapian ng kung ano. Papatakbo na sana ako nito, gawa nang natatakot nga ako nang biglang nagbago yung kilos ni Mang Pedro. Pasensya ka na, iha, kung natakot ka. May nakasunod sa atin at kinailangan kong magbitaw ng orasyong tagabulag upang maikubli ang presensya natin. Wala ka nang dapat pang alalahanin at magpatuloy ka lamang sa paglalakad. Kung maaari sana, sa mga susunod na pag-uwi mo, kung kaya mong magpasundo, ay gawin mo na. Hindi naman sa lahat ng oras ay makakasabay mo ko dito. Mahirap na. Tila yata ikaw ang sinusundan. Magkahalong pagkatakot at pagkalito ang naramdaman ko sa mga sinabi sa akin ni Mang Pedro. Hindi ko po kasi alam kung ano ba ang tinutukoy niyang nakasunod sa akin o sino ba ito. Isa pa'y, papaanong hindi ko naman napansin na may nakasunod sa amin. Magkagayon pa man, ay hindi ko alam at kusang nasambit ko na lamang ang salitang salamat. Simula nga po noon, ay hindi na kami nagkausap pa nitong si Danilo. Bigla na lamang po siyang nanlamig sa akin at akala mo pang hindi ako kilala. Maging ang mga magulang ko po ay napapatanong na sa akin kung nagkaroon ba kami ng problema ni Danilo at hindi na ako hinahatid nito. Ang nangyari po kasi ay kumontrata na lamang si tatay ng tricycle na taga doon lang sa amin nang sa gayon ay masundo ako nito sa gabi. Hindi ko naman po masagot ang tatay kung ano bang naging problema sa amin ni Danilo. Gawa ng hindi ko naman po talaga alam kung anong naging problema at bigla siyang umiwas. Hindi po maganda sa isang dalaga ang sumunod-sunod at manuyo sa lalaking umiiwas. Magmumukha lamang akong naghahabol dito sa kaibigan ko. Kaya naman po sa mga sumunod na linggo ay sinanay ko na lamang ang sarili kong mag-isa. Kahit sa trabaho ay iniiwasan ko na din ito. Hanggang sa may isang tagpo, Kuya Rene, na nasa bahay ako at nagsasampay ng mga nilabhan ko. Isang Sabado ng gabi, nang bigla ko mapansin na may tila nakatanaw sa akin mula sa likod bahay. Hindi ko po masyadong maaninag kung babae ba ito o lalaki dahil po sa sobrang dilim. Noong una po ay hindi ko lamang ito pinansin sa pag-aakalang baka napadaan lamang at aalis din. Ang kaso nga lang po, nang matapos na ako sa pagsasampay, napansin kong naroon itong muli at nakatingin sa akin at gumagalaw pa ang ulong pakaliwa at kanan na parang sinisilip-silip ako. Dito po ako nakaramdam ng kilabot. Saka ko lamang kasi napagtanto na putikan ang likod bahay namin at walang daanan doon. Ibig sabihin, imposibleng tao yung nakatingin sa akin. Nang sipatin ko kasi, ay hindi sa putik nakatapak ito, kundi nakakapit sa puno yung mga paa at tila binabalanse niya ang bigat gamit ang kanang kamay. Kuya Rene, nanindig po yung balahibo ko nang biglang lumundag ito papatawid sa bakuran namin. Kaya naman napatili ako at napatakbong papasok sa bahay namin. Tay! May aswang po sa labas! May aswang po! Akala ko tao nakatingin sa akin. Pero tay, lumundag siya patawid sa bakuran natin. Isarado niyo po yung pinto, tay! Pakiusap ko sa aking tatay nang dahil sa hindi ko na magawa pang gumalaw at napasalampak ako sa sahig. Nanginginig na po kasi yung mga tuhod ko. Malakas ang kutob ko na ito yung sinasabi ni Mang Pedro na nakasunod sa akin. Dito lang kayo ng nanay mo. Teka lang, at titingnan natin kung ubra yung aswang na yan sa baril ko. Mahal, samahan mo ang anak natin doon kayo sa kwarto. Mabalasig ang tatay. Noon ko lamang itong nakitang ganoon kagalit at ang ginawa nga po nito, kinuha yung shotgun niya na nasa kwarto nila ni nanay.
Mabilis nitong kinargahan ng bala yung baril at lumabas nga ng bahay. Itong si nanay naman, imbes na sundin ang bilin ng tatay, sumunod sa tatay ko tangan ang isang flashlight, habang ako naman po ay nagtatago sa likod ng pinto. Nasaan ka, aswang ka? Lumabas ka dyan na magkasubukan tayo! Ang lakas ng loob mong pasukin ng bakuran namin! Kung kukursunadahin mo ang anak ko, dadaan ka muna sa bala ng baril ko! Labas dyan! Sigaw ni tatay. Nagtatahulan na po nito ang mga aso ng kapitbahay namin at naglabasan na nga ang mga kabarangay na may mga dalang pamalo. Iniisip nilang may kaaway ang tatay at nagkakagulo, kaya naman umusyoso ang mga ito. Nagliwanag po ang aming bakuran dahil sa mga dalang ilawan nitong mga kalugar namin. Saka pa lang siguro hindi na nakatiis sa pagtatago itong nilalang na noon pala ay nasa may malaking halamanan ni nanay na kakubli. Napatalon ito sa may bubungan namin. Dito ay kusang naiputok ng tatay yung baril niya at dinig namin ang pagsigaw nitong aswang. Indikasyon na tinamaan ito. Ayun! Tinamaan mo sa bintitang! Tara! Habulin natin mga kapitbahay! Sigaw ng isang kabarangay namin na may tangang itak. Ako naman, kahit takot ay lumabas din at gusto kong makita itong aswang habang hinahabol ng mga kapitbahay namin. Muling nagpaputok ang tatay at ako mismo ang nakakita na tinamaan ito sa balikat. Dito na ito nagpatalon-talon sa mga bubungan ng kapitbahay at nagtungo sa likod na bahagi ng barangay namin. Hinabol ito ng mga kalalakihan sa amin, pero ayon sa kanila ay nawala na lamang itong bigla nang magsuot sa sagingan. Ngunit natitiyak nilang matindi ang pinsalan nitong baril ng tatay. Hindi ko po alam kung paano niya itong napinsala gamit ang baril na ayon kay Mang Pedro ay hindi basta-bastang tatablan ang aswang. Ang natatandaan ko lang po ay nilagyan ng kanin ni tatay yung dulo ng shotgun at dinuraan ito. Aakalain mong ritual ang ginawa niya. Matapos po ang insidenteng yun, ay naalerto na ang mga kalugar namin at bukod nga sa patrol na nakabantay sa may labasan ng barangay at sa outpost ay may pagruronda ng ginagawa para naman masigurado ang kaligtasan ng mga residente. Hindi na namin kailangan pang kumbinsihin ang kapitan nang dahil nga sa napakaraming nakakita sa nabaril na aswang. Sa mga sumunod na araw ay wala na naman si Danilo at hindi pumapasok. Pero hindi ko naman na masyado pang inaabala ang sarili ko tungkol dito nang dahil nga sa umiiwas na din po ako. Isa pa ay nagiging abala na ako sa dumadagsang mga pasyente. Nauso po kasi noon yung sakit na nakukuha sa mga karne ng hayop, kagaya ng baboy at baka, kaya naman dumagsa ang mga pasyente at napapadalas na din ang overtime namin. Ang nakakalungkot nga lang po, pati si Mang Pedro ay hindi ko na din nakikitang nagtitinda ng balut, kaya wala tuloy akong makakwentuhan sa tuwing break time ko sa trabaho. Kuya Rene, nagumpisang mabuo ang isang hinala sa isip ko. Para kasing natataon lagi na kung kailan may mabibiktima yung mamamatay tao ay sakawala si Danilo. At nung nabaril nga po ni tatay yung aswang, ay biglang hindi rin pumasok itong katrabaho ko. Kaya naiisip kong maaaring may kaugnayan itong si Danilo sa mga naganap. Hindi ko naman po pagdududahan si Mang Pedro kasi nga po siya pa nga ang nagsabi sa akin na may sumusunod sa aking nilalang. Kaya naman naisipan kong muling puntahan ang katrabaho ko sa bahay at upang makita kung may sugat ba ito o kung ano na naman ang dahilan niya kung bakit hindi siya pumapasok. Pero kagaya nga po ng dati, yung nanay niya lamang ang nakausap ko at wala daw ulit doon ang anak niya.
Nakakapagtaka lang na palaging hindi daw alam ng nanay kung anong ginagawa ng anak at kung bakit palaging hindi na pumapasok sa trabaho. Hanggang sa muli pong sumapit ang isang gabi. Sa pagkakataong ito ay matao sa bayan, gawa ng nalalapit na pista sa amin. Buhay na buhay ang lugar at maraming mga tindahan ang makikitang nakapwesto sa gilid ng daan. Maaga po akong natapos sa trabaho at 5:00 pa lamang ay naglalakad na akong pauwi. Hindi ko na hinintay pa yung tricycle kasi maliwanag pa naman. Kagaya nga po ng nakagawian ko, ay kinuha ko yung kutsilyo na nakatago sa halamanan ng ospital. Naglakad ako ng buo ang loob ko at alam kong sa liwanag ng paligid, malabong may mangyaring masama sa akin sa daan. Isa pa, may mga tao namang patungo sa bayan para sa perya at sa mga tindahan. Ang kaso nga lang, Kuya Rene, sa kamalas-malasan, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan habang nasa may daang lubak na akong papalapit sa palayan. Kaya naman, kinailangan kong sumilong dito sa itinayong outpost ng mga tanod na noon naman ay walang tao. Naroon lang ako at hinihintay na tumila ang ulan. Panatag naman po ako kasi lampas na ito ng nasa 100 metro mula sa bakanteng lote at mas malapit na nga sa barangay namin. Habang nakamasid sa mga patak ng ulan, ay kita ko itong isa pang ale na patakbo din at wari ko ay sisilong din sa outpost, gawa nga ng lakas ng ulan. Pero Kuya Rene, labis ang sindak ko at panlalamig nang makita ko ang mukha nitong ale. Natanggal yung saklob nito at nalantad yung napakasamang mukha nito at naglalaway na bunganga. Hindi ito tumatakbo para sumilong. Tumatakbo ito para dumugin ako sa loob ng outpost. Ako naman po sa pagkataranta ay nilundag ko yung outpost na nasa may 3 metro yata ang taas mula sa lupa. Hindi na ako naghagdan pa, gawa ng masasalubong ko doon yung ale. Hindi po ako maaaring magkamali. Isang aswang itong papalapit sa akin at panay na nga po ang pagtawa nito na akalain mo pang isang baliw. Nang makatalon po ako at nag-umpisang tumakbo, ay saka ko nakumpirma na ako ang pakay nito dahil sa lumiko itong papunta sa kinaroroonan ko at muling nag-angil at tumakbo. Siyempre ayoko pang mamatay, kaya naman kumaripas na din ako ng takbo at kahit na natanggal na nga yung sapatos ko, wala na akong pakialam. Kanang paa ko na lamang ang may sapatos at yung kaliwa ay sinusuong yung tubig ulan at mga bato sa daan. Wala na akong ibang nasa isip noon kundi ang sana ay may tao akong makita o tanod man lang na mahihingan ng tulong. Tanaw ko na po yung barangay namin pero parang ang tagal kong marating kahit napilisan ko ang takbo ko. Hanggang sa nakaramdam na lamang po ako ng mahapdi sa likod ko. Kuya Rene, nagawa na pala na akong makalmot nitong aswang. Punit na yung damit ko at alam kong nagdurugo yung likod ko mula sa pagkakakalmot nitong ale. Nang sa hindi inaasahan, ay naalala ko yung binigay sa akin ni Mang Pedro. Hindi ko po alam kung para saan yun, pero sa mga sandaling yun, ay naisipan kong kunin ito mula sa pitaka ko at hawakan lang habang nagdarasal na sana'y makaligtas ako sa kapahamakan. Subalit, walang kung ano-ano, ay biglang tila itinulak ako at napasubsob sa daang noon ay putikan na sa walang tigil na pag-ulan. Dito na po ako naabutan ng aswang at napangibabawan. Buong lakas po akong nanlaban dito sa aswang dahil nga sa punterya nito ang liig ko at nais na sakmalin. Pero lubhang malakas itong aswang
at alam kong kapag nagtagal pa ang pagbubuno naming dalawa ay matatalo na ako nito at tuluyang malalapa. Nang maramdaman ko po ang pag-iinit ng palad ko dahil dito sa baryang hawak ko. Alam niyo po yung parang natural instinct na lamang, Kuya Rene, at naisipan kong isubo ito sa aswang. Ganon na lamang po ang gulat at pagkamangha ko nang dahil sa akto ng aswang ay biglang namilipit at nangingisay sa lupa. Nagpapagulong-gulong itong tila ba hirap na hirap huminga. Nalunok po yata nito yung barya, kaya ayon, nagpaikot-ikot siya sa lupa at labis ang pagsigaw sa hirap. Ako naman po, sinikap ko nang makatayo upang makauwi sa amin at baka muli pang makabangon itong aswang at sugurin ako. Kuya Rene, narating ko po yung barangay namin, pero sa may bukana pa lamang ay nawalan na ako ng malay. Mabuti na lamang po at naagapan na ako ng mga kabarangay namin na nakita akong bumagsak. Paggising ko po, nasa ospital na ako. Malalim pala yung naging sugat ko sa likod na akalain mo pang sinaksak ako ng ilang ulit. Natagpuan po yung katawan nitong aswang at nakumpirma nila tatay na ito yung aswang na nabaril niya dahil sa mga sugat sa balikat at sa paa nito. Namatay umano itong dilat at tila labis ang pinagdaan ng paghihirap. Sa tabi umano nito ay isang itim na barya na ipinakita sa akin ni tatay. Sila kasi ang unang nakakita sa aswang bago ang tanod. Kuya Rene, 1 linggo ako sa ospital at nang makalabas nga po ako ay nakita ko doon sa kanto si Mang Pedro. Natanong ko siya kung bakit nawala siya sa pagtitinda at sabi lang nito ay nagkasakit pala siya kagaya nung sa mga pasyente namin. Ang kaso, wala siyang perang pangpagamot kaya nanatili lamang siya sa bahay. Alam mo, Iha, akala ko talaga noong may sakit ako katapusan ko na. Wala na Hindi ko na namamalayan pa yung paligid ko. At hindi ko maintindihan ang sinasabi ng mga nag-aasikaso sa akin. Pero awa ng Diyos, nalampasan ko ang pagsubok na yon. Ikaw ba? Anong nangyari sa'yo at ang putla-putla mo? Puna sa akin ng matanda. Ikinuwento ko naman dito yung mga naganap sa akin at kung paano akong nakipaglaban sa aswang para sa buhay ko. Nagpasalamat din po ako sa kanya dahil sa ibinigay niya sa aking barya na siyang nagligtas sa akin. Totoo naman po na kung hindi dahil sa baryang pampaswerte na bigay nitong magbabalot sa akin, malamang napatay na ako. Kuya Rene, kalaunan po ay nalaman ko din mula sa tatay ko ang dahilan ng pagtigil sa pagtatrabaho ni Danilo. Nakabuntis po pala ito sa kabilang bayan at inuobliga siya ng mga kamag-anak ng babae na pakasalan itong anak nila. Kaya naman, kinailangang umalis ni Danilo sa aming lugar para doon na manirahan sa lugar ng babae. Mali ang hinala ko. Buong akala ko'y siya na yung aswang. Dito ko na lamang po tatapusin ang aking kwento. At sana po ay pakinggan ito ng ating mga kalakbay. More power po sa inyong channel at sana ay marami pa kayong may bahaging mga kakaibang kwento. Marami pong salamat. Wakas.